Meron akong share sa inyo mga katropa. Yung issue natin ay yung sa switch, power window switch, yung sa automatic na dito, hindi niya napapagana yung tatlo. Pero kapag pinindot mo yung 1 by 1 na switch, gumagana. Pero pagdating dito wala. Tsaka yung isa pang issue natin yung dome light, walang ilaw mga katropa. So i-share ko sa inyo kung paano natin i-check kung ano yung naging issue. So bago lahat, welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon, pupunta muna tayo sa ating wiring diagram. So nandito tayo sa ating wiring diagram. So ito yung ating front right door glass regulator. Ito yung pinaka kanan, nandito yung main na ano. So ito yung dome light mga katropa, tapos papunta siya rito sa BCM, CEM or BCM, backlight, interior light. So sa F14 sinek ko yung continuity papunta rito sa ano, parang senior cut na natin pero dadaan dito yan, papunta rito sa ating regulator number 5, may continuity, ibig sabihin okay yung wire, ibig sabihin walang problema rito sa short circuit ring. So sinek ko rin F14 tsaka yung dome light number 10, okay yung continuity, ibig sabihin walang problema rito. Kasi kung may problema rito sa short circuit ring or putol ito, so hindi na dadali dito yung ating continuity, tsaka ito mawawala ng continuity. Ibig sabihin pagdating dito sa F14 papunta rito wala tayong problema. Yan mga katropa. So ito nga, chinek ko na, senior cut ko na lang kung pin to pin, right front, dome light, okay yung continuity nya mga katropa. Ito yun. Yan. Ngayon punta tayo rito sa isa. Ito naman yung isang diagram nya mga katropa. So ito yun, dome light pa rin yan. So ito yung basic lamang mga katropa, sinishare ko lang para magkaroon kayo ng idea. Siyempre mas maganda, mas madidetect nyo kung meron kayong diagram. So ito si front dome light, papasok ng BCM yan, papunta rito sa number 3 ng dome light wire. So chinek ko yung continuity nyan, ito siya, okay naman yung continuity nya mga katropa. Mula rito papunta rito sa ating BCM or CEM, ito yung module nya. Yan. Pin to pin tayo Tapos ngayon mula dito sa number 1 papunta rito sa F23 pa ganyan yan. Yan. Punta rito. So chinek natin yung continuity, ito yun. Ito yung number 1. Tapos papunta rito sa F23. Yan. So meron siyang fuse na nakatago. May fuse na nakatago yan. Yan. Papunta rito pa ganyan. So wala ako nakuha continuity. No continuity. Wala tayong nakuha continuity. Either ito yung putol or burn or blown, or dito tayo may problema sa ating short circuit ring. So siyempre bago tayo pumunta rito sa short circuit ring, puntahan muna natin yung fuse, hanapin muna natin yung kanyang fuse mga tropa. Kay hindi siya sa engine fuse, engine compartment fuse, hindi rin siya dun sa may cabin fuse box, wala siya ron. Kumbaga pagka ganyan na nakahiwalay yan mga katropa. Kumbaga nakabalot kasama ng wire, ganun, parang ganun yan. So gray. So hahanapin natin para makita natin yung fuse. So yun, para makita natin yung location ng fuse, siyempre gumamit tayo ng body diagram. So kung mapapansin nyo yan mga kung saan nakaposition, kung saan nakakalagay yung So ibig sabihin ito yung sa BCM tatlo, CBA, tapos nandito naman sa ilalim yung ibang connection ng BCM. So ito yung fuse na hinahanapin natin, ayan, B167 fuse. So nandito siya sa area ng wire na ito mga katropa, nakabalot dyan kasama ng wire ng BCM. So yun yung hahanapan natin para makita natin tong fuse na to mga katropa. So ngayon hahanapin ko muna para magkaroon tayo ng idea kung putol ba o hindi mga katropa. Tayo sa ilalim mga katropa. After na mga ilang minuto nakita natin yung fuse housing. Ayun yung kulay yellow na yun mga katropa, kung makita nyo yung kulay yellow na yan, ayan yung fuse ng hinahanap natin na yan dyan naka yung fuse sa loob, nakalagay dyan. So nakasama siya ng wire ng ating BCM wire. Ayan. So titingnan natin kung putol yung fuse. Hugutin ko muna mga katropa. So after ko mahugot mga katropa, ito yung fuse nya. Ayan kitang-kita mo na putol yung fuse ng ating dome light. Kaya wala siyang dome light, putol yung fuse. Ayan, may sunog sa loob mga katropa. Ayan, 7.5. So malaki yung niyan, papahanap tayo ng 7.5 na same ng pin mga katropa. So yun, ganun lang yung pag-check mga katropa.
Kaya mas maganda kung meron tayong diagram. Kung wala tayong diagram, siyempre walwal lahat ng wire niyan, sigurado ako. Saka kahanap nyo kung saan papunta yung mga pin-to-pin yan, di ba? So mas maganda merong wiring para maiwasan natin yung mga pagwalwal ng wire. So kung makita man natin sa mahirap na location, konti lang yung bubuksan natin mga katropa. So yun lang mga katropa, basic lang na baka makatulong sa inyo at makapagbigay inspiration kung paano mag-check ng ating wiring harness na basic lang, lalong lalo na kung merong diagram. So yun mga katropa, dumating na yung fuse natin dito sa ating FPB. Yan, papunta rito sa ating number 1 dome light socket. Dumating na, so na-install ko na. Ngayon check natin yung continuity mula dito sa F23 papunta rito sa number 1 socket ng ating dome light. So naka-connect na tayo sa number 1 socket ng dome light. So dito tayo sa F23, nakauna yung ating multimeter. So ito siya. So ito yung 23. Yan, meron na siyang continuity, kanina wala. So solve na yung isang line natin. Okay na yan, pwede na nating assemblein. Nakompleto na natin mga katropa yung panel tsaka yung dome light. So ngayon testingin natin kung successful ba yung pag-diagnose natin kung tama ba. So start natin. So yun, nag-start na siya. So check natin si dome light. Uy, dome light. Ayan, meron na siya ngayon. Ngayon, si power window. Ito yung ayaw gumana mga katropa. Pag pinipindot mo rito ay bumaba yung window sa lahat ng pinto. So ngayon, okay. Ito, ayan. Sa likod, ayan. Dito, ayan. Meron na mga katropa. So success yung ating troubleshooting. So ganun lang mga katropa. So yun lang mga katropa, basic lang na baka makatulong sa inyo at makapagbigay inspiration kung paano mag-check ng ating wiring harness na basic lang, lalong lalo na kung merong diagram. So sa susunod na video mga katropa, maraming salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel. Sana makatulong yung mga bidyong ginawa ko at yung gagawin ko pa mga katropa.